0905-294-8081. Maganda ito mga kasama. Ako'y member sa INC. Tutulong ako sa pagpapahinga ninyo ay Sabado sa kautusan na tayo ni Kristo. Pagpapahinga sa kaluluwa, Mateo 11:28 at 29. Hindi pagpapahinga sa laman sa Hebreo 9:10. Yung gusto kong maulit, Brother Jerry, yung unang-unang sinabi niya na siya'y tutol daw siya sa pagpapahinga natin ng Sabado. Bakit daw? Sapagkat tayo raw ay dapat na magpapahinga na sa kaluluwa at ang batayan niya ay 11:28 ng Mateo at 29. Hindi daw sa pagpapahinga Stop muna dyan, sa laman. Sige, dyan na muna. Kasi mahirap yung inyong sinasabing pagtutol, kapatid. Ako itutol din sa sinasabi mo. Dahil ang gusto mo, ang kapahingahan na spiritual na lang at wala ng kapahingahan physical. Patay ka. Pero mo, mabuti pa gobyerno at baka mabuti pa yung opisina, may day off pa. Ikaw naman, gusto mo, ayaw mo lang day off. Alam mo ba kung bakit may day off? Para makapagpahinga tayo physically. Itong katawan natin, may kapaguran to eh. Kaya nga tama ang isali ng Marcos 2:27 sa ibang sali na ang kapahingahan ay ginawa para sa kabutihan ng tao. Makina nga, computer, napapagod. Ito pang ating physical. Alam niyo kung bakit dinesign ng Panginoon yon? Kasi, unang-una, yung pong design ng Panginoon na sa ikapitong araw, iuukol natin sa Kanya, makapahinga ang ating katawan sa pagtrabaho. At the same time, yun na rin yung ating oras para sa Kanya. Correct. Kasi paano ka ngayon magpapahinga spiritually kung lahat na lang nasa trabaho? Kasi tutol siya na eh. Tama yun. Tutol siya na walang pahinga na trabaho. O sige nga, nandoon ka sa trabaho, paano ngayon magpapahinga? Paano ka ngayon magkakaroon ng connection? Yung mga araw ng pagsambang itatalaga mo para sa Kanya, ay nandoon ka 24 hours, 24/7, nandoon ka sa trabaho, walang day off. Yan ang gusto niya, di ba? Alam ko, hindi ka papayag. Pati sa pamilya mo, wala ka na rin time eh. Totoo. At saka, Brother Johnson, eto malaking pagkakamali nila doon sa mga... Ewan ko lang kung na-analyze nila ito. Ewan ko rin. Parang pinalalabas na pag tayo'y namamahinga ng Sabat, wala tayong... Yung literal na pamamahinga ng Sabat, ay parang wala tayong spiritual na kapahingahan. Mas matindi nga mas matindi nga eh. Maghapon tayo ron eh. Kasi nga, kinoconnect nga natin ang ating sarili. First and foremost, kaya nga kami nangingili ng Sabat kasi yun ang aming spiritual na kasagutan sa kahilingan ng Panginoon. Kasi kung physically, pagod din tayo pag Sabado eh. Correct. Dahil maaga, layo na pupuntahan. Tama. Kuya tayo eh. Mas nakakapagod eh. Pero yung spiritual at nare-recharge ka talaga doon. Lalo yung mga kapatid, tayo kasi iba yung ating ginagampanan pag Sabado. Tayo ay nagpapalakas sa mga kapatiran. Lagi tayong speaker, lahat tayo may part. Pero yung ating mga kapatid at mga ordinaryong mga kaanib, pagdating ng Sabado, nare-recharge talaga sila, nare-refresh sila, yung kanilang spiritual, nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pero, paano ka ngayon makakapagpahinga spiritually kahit isang araw sa Panginoon, wala ka? Kasi ayaw mo naman. Tama yun. Correct. Yun ang sinasabi natin, kapatid. Actually, Brother Johnson, gusto naman nila eh. Ibang araw nga lang. Ayun nga. Ibang araw yun lang. ang sabi ni Pastor Gusila Sutil. Gusto naman eh. Bakit ibang kasi? araw lang. Yung iba nga, dala-dalawa pa eh. Di ba? May ginawa namang araw para... Ayaw. May ginawa naman ang Diyos para sa atin. Ay ayaw lang kasi doon. Ibang araw ang gusto ang totoo nun, may day off din sila at mayroon din araw silang pagsamba eh. Tama. So, tutol sila kasi nga hindi umaayon. Brother Johnson, magpangalan ka ngayon kay Christian religion o world religion na walang araw ng pagpunta sa kapilya. Ang problema sa ating mga kaibigan kasi, palibasa nga ay ayaw talaga alam nyo, sabi nga natin kung talagang ayaw, wala kang magagawa. Tama yun. Lalo na kung talagang tututulan yung sinasabi ng Biblia. Kasi, tinatanong nga tayo ng ating mga kaibigan dati, bakit hindi itinuturo ng kanilang mga mangangaral yung araw ng Sabado? Sabi nila, mawawalan daw ng trabaho yung ministro nila. Marami rin akong nakausap na yung mga pastor. Oo nga naman. Ay ano pa magiging saysay ng kanilang pananampalataya? Magsisilipat yung mga miyembro. Pag tinuruan mo nga naman ang kahalagaan ng Sabado, di patay na negosyo. So ang mangyayari dyan, wawawalan ng kita. Ngayon, ang tanong yung mga anumang relihiyon kasi ngayon, sapat na yung maibigay nila yung 2 oras. Tama. 3 oras sa Panginoon. Pagkatapos ay okay na, pwede nang mamasyal. Ang Sabat kasi kakaiba Tama. Kasi yan ay 24 hours na banal sang-ayon sa banal na kasulatan. Mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado. Tama. Kaya nagiging pabigat sa mga ayaw mangili ng Sabat. Pero alam niyo ho, sa aming mga Adventista,
umahari nga lang, wag nang lumubog, Brother Johnson, ng araw ng Sabado eh. Correct. Kasi ganun po katindi ang pagpapala sa amin po mga Seventh-day Adventists, ang pangingilin ng araw ng Sabat, at hindi susulat ng Diyos yan, paggawa sa kanyang bayan, kung walang pakinabang espiritual. Correct. Eh bakit hindi natin mauunawaan yun? Alam nyo, magbanggit nga ho kayo sa mga utos ng Diyos na kapag sinunod nyo, mapapasama kayo. Tama. Wala eh. Kung tutuusin, kahit yung 10 utos, isa-isahin mo yon, mas masama kapag nilabag mo eh. Tama yun. Kasi ang laki na magiging problema mo. Halimbawa, pumatay ka ng tao. Oh. Eh di ba't hahabulin ka ng batas? Marami kang mga taong pwede kang pagigantihan. Yan yung karugtong ng tanong niya na maling-mali daw ang pagpapaliwanag natin. Hindi ho totoo yun. Maling-mali ho ang inyong pagkaunawa. Tama yun. So totoo lamang ho. Kami pag nagpapaliwanag na aayon sa konteksto ng Biblia, Tama. merong logic. Tama. Ito lang sinasabi ni Brother Johnson kanina, kung sasabihin mo na hindi kayo nagtutol ka sa pagpapahinga, yung sinabi niya na mamamatay tayo sa ganyang klaseng kaisipan. Tama. Kasi mahirap talagang yun. mag 24 hours ka 24/7, puro trabaho, ay yari ang iyong katawan dyan. O kaya kahit nga sa labor, labag yun eh. Oo. O sa panlupa pa lang, labag Totoo na yun. yun. Kasi wala na sa batas yun. Dahil ang atin talaga, meron ka tayong pagkapagod at meron tayong time sa family at sa Panginoon. Dapat Totoo ganun yan. talaga dapat maging kaisipan natin. Tapos ubusin mo naman, tutulan nyo yung gano'n. At saka, Hindi naman kami tinututulan mo, kapatid. Ang Biblia yung Biblia. saka alam nyo, ultimong makina nga, Brother Jerry. Correct. Na pag hindi mo naayos yung break-in, magiging breakdown ang dating. Totoo. Ganon din naman ang katawan. Pag hindi mo ginamit ng maayos ang iyong gawain o gawa ng mga gawain, ay talagang babagsak. At alam nyo, Brother Jerry, Brother Johnson, ito ang isa sa kinukontra ni Apostol Juan nung time niya dahil yung mga Gnostic, walang pakialam kung ano man ang gawin mo sa material. Kasi lahat ng material masama. Basta yung spiritual, yun ang mahalaga daw sa paningin ng Diyos. Uy, tandaan nyo, aral po ng Gnostic yan. Ha? Sa Biblia, ang ating katawan ay pinahahalagahang malaki ng Panginoon. Totoo, templo yan. Tandaan nyo, tinuturing itong templo. Tama. At sa Roma 12, sinabi po na ang atin daw pong katawan ay dapat nating iharap at ihandog sa Haing Panginoon buhay. ng haing buhay sapagkat itong ating katampatang pagsamba. Yeah. Paano mo maihahain ang iyong katawan sa Panginoon bilang mananamba kung pagod. inaabuso mo at hindi mo Inagod mo. pinagpapahingahan? Alam mo, kapatid, Richard, Brother Jerry, sa iyo kaibigan na nagtatanong, itong ang mga Seventh Adventists, bagaman ganun kami kahigpit sa pagdidiin ng mga kautusan, pero ang aming pong doktrina at pananampalataya, talagang Christ-centered po ito. Correct. Kasi Totoo. minsan, nakikita nyo, ang napapansin nyo lang, yung pagdidiin namin sa Sabat, sa pang-utos sa iyo pa. Pero alam nyo po na ang pagsunod dito ay lalong naglalapit sa ating Panginoon. Correct. Tama Kasi naman, tama naman. yung pagsamba na yan, ano bang masama sa pangingilin? Yun na nga. Correct. I-google mo yan sa Panginoon eh. Wala akong nakitang masama sa pangingilin ng araw ng Sabado sapagkat wala rin tayong record na yan ay pinawalang bisa ng Panginoon. Meron nami-misinterpret na talata. Tingnan niyo yung magkasunod na talatang na tinalakay natin, Brother Jerry, Brother Richard. Si Kristo pumasok na sa sinagoga araw ng Sabado, nagbasa, tutol, hindi daw sumamba yun. Tapos, itong ating ginagawa, mali naman daw. Pero may basin tayo sa Biblia. Siyempre. Pero nakakatuwa nga naisip ko bakit yung pagbasa ng ating Panginoon sa araw ng Sabado hindi pagsamba? Pero bakit sa kanila, yung putol ng tinapay, araw ng Linggo, Pagsamba rin. pagsamba raw? Ano ba ang tamang pagsamba sa simbahan? Magputol-putol ng tinapay o magbasa? Magbasa ng Biblia. Mas kaduda-duda pa yung pagputol ng tinapay kasi ginagawa nito sa mga bahay-bahay. Totoo yan. Tama. Totoo yan. Merienda, kaya nga merong mga ilbo macaroni o kaya kung ano bang ginagayang pagkakainan o kaya ano na. Pero bakit pagdating ng Sabat talaga, pinag-iinitan? Kasi nga, Brother Johnson, kung mapapansin mo yung madalas natin binabasa dito sa Ezekiel 22:26, alam ninyo pa rin sa dalawa yan. Tinuturo kasi ng mga saserdote na yan, sinasabi ng mga leader ng pananampalataya, hindi na importante yan. Kasi unang-una ay yung pangingilin ng Sabat, maaaring sabihin ninyo, Linggo, o kaya kahit anong gusto ninyong araw, mali pa rin. Kasi ang Sabat, ang Diyos ang pumili niya. Tama yun. Ikapito yan. Sabi niya yung ikapitong araw. Kung Specific ginawa yan, mong ikalawang araw, unang araw o ikatlong araw, kahit na ika-anim, Sa kanya lang yun. Sabat na ikaw ang pumili. Tama. Ang Sabat ng Diyos, siya ang pumili. Yung salitang the seventh day. Kaya ginamitan ng salita definite article. Na the. Ibig sabihin, espesipiko yun. Hindi mo pwedeng baguhin. At ang Diyos ang pumili.
siya ang nagbasbas, siya ang nagpabanal, siya ang nangilin. Tama. Yeah. Ano tayo? Para tayo ay magsabing wala na yan. Eh, baka At hindi Diyos na din. magiging Diyos ka na yan. Ay malaking magiging problema. At kung kanya-kanya ang ating pagpili ng kapahingahan na siyang itutumbas natin sa Sabat, ay parehas tayong Diyos. Mangyayari dyan, kanya-kanya tayo ng aral at kanya-kanya tayong araw. Ay yung araw na gusto mo, yun ang Sabat mo. Ang araw na gusto niya iba rin, yun din ang Sabat niya. Aba, hindi ganyan ang turo ng Biblia. Hindi. Ngayon balikan natin yung 11:28. Tingnan niya, siya kasi ginamit niya. Tama, Brother. doon sa tanong niya eh. Oo. 11:28 Mateo, daw. 11:28 daw ng Mateo, nandun Sige daw nga. yung kapahingahan. Sabi Tingnan rito, natin. ganito. Ang 29, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nangabibigatang luba at kay aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. O mga kasama, may ba kayong nakita liwanagin dito? natin dyan. Wala tayong tutol dyan. Oo, yan. Ang tutol natin, yung misinterpretation ng iba. Correct. Tama. Wala nga niya kahit na anino ng Sabat dyan eh. Wala eh. Hindi porkit kapahingahan yan ay Sabat na. Ang Yeah. Sabat ay kapahingahan. Pero hindi lahat ng kapahingahan Sabat. Oo naman. Kasi pwede ka naman magpahinga araw ng Martes. Yeah, Miyerkules. Wala ka nang gagawin. Oo. Magpahinga ka. Diba, may pinatayo kang isang kubo. Tapos natapos na ganitong araw. Pahinga ka muna. ka. Hindi naman Sabat yun. Ay, Sabat yun. Hindi man ikapitong araw yan eh. Correct. Oh, so ngayon meron akong mga naaalala dito na isang panganib doon sa pagkakaroon natin ng paghahambing ng mga salita na magkaiba naman tinutukoy. Tama. Kumot parang magkatunog o pareho ang salita sa Tagalog. Eh sasabihin na natin, yun na rin. Yun na rin. Unang-una, maliwanag, wala pong Sabat diyan. Wala. Naalala ko tuloy yung Naalala ko tuloy yung mga mga true story nung nakikikwento sa atin sa Zamboanga, Brother Terry. Aha. Sabi ng pastor na mayroong naninirahan sa kanilang estudyante na nagwo-working sa MVC. Aha. I-harvest mo na yung durian at lahat na ng bunga dyan na makikita mo, kunin mo na lahat. Na ang ibig sabihin ng pastor, lahat ng pwede mong i-harvest na pakinabangan. Eh siyempre, kumot dahil doon sa salitang lahat ng bunga na makikita mo, abay, pagdating ng pastor, pati yung bubot. bubot ay napakaliit ay hinarvest. Bunga din na nga naman yun eh. Ano ang problema doon? In-interpret niya based doon sa salita mismong lumabas. Sa termino. Dahil nga sa bunga din naman ito, hindi nila ginamit yung unawa. Yan. Yun yung sinasabi natin, peligro. Pagka hindi natin inunawa yung konteksto at yung nilalaman, yung diwa. Yan. Kasi, di ba, usong-usong ngayon. Wala na yung kautusan. Oy, tapos na to eh. Hebreo City 12. O kautusan, wala na. Ano ba yun? Ay, delikado. Delikado nga. Pag hindi inalam yung diwa. Pati yung bubot. Damay. Harvest. Harvest. Brother Johnson, Brother Jerry. Yeah. Hindi lang yun. Naalala ko mismong nakipag-usap si Brother Alan Agudo, kaibigan natin. No? Nasa Canada na ito ngayon. Brother Alan, mag-sponsor ka pa minsan-minsan. Di ba nakipag-usap diyan sa Taguig? Alala ko, ang usapan nila kung dapat pang ipangilin ang Sabat. Oo nga. Si Brother Alan, pilit na ipinaglalaban dahil ang usapan tungkol sa araw ng Sabat. Ito naman kausap niya, itong 11:28 ang inilalaban. Hindi naman Kaya yan hindi nga Sabat. magkaintindihan. Hindi naman Kasi yung Sabat Sabat yun. ni Brother Alan na ipinaglalaban ay yung kapahingahan Ikapitong talaga. Ikapitong araw. Ito naman yung Sabat niya daw si Kristo, wala namang mababasa nga. Basta sa kanya kapahingahan. Bakit anya ang Sabat di ba kapahingahan? Kay Kristo kapahingahan din. Oo. Kaya lalong... Meron katawag doon eh. Fallacy of Fallacy. equivocation. Equivocation. Yung ini-equate natin yung salita na kumot pareho, sabihin natin yun na rin yun. Correct. Maling yun eh. Yun Kasi- ay isang... Kasi Brother fallacy Johnson, yan. Fallacy ito na lang sasabihin ko sa inyo, ha? Mga kaibigan, mga kapatid. I-analyze nyo. Huwag nyong sabihin sa amin na yung mga Israelita, doon lang muna tayo sa Old Testament, na inutusan ng Diyos, na sinasabi nyo yung para sa kanila lang, na inutusan ng Diyos ng kapahingahan ng ikapitong araw, which is ang araw ng Sabat. Huwag nyo pong sabihin sa amin na sa Old Testament, ang mga Israelita na religiously nangingili ng araw ng Sabat ay walang kapahingang espiritual. Ako. Magkakamali sila dyan. Magkaka-windang-windang po tayo dyan, mga giliw na sumusubaybay. So naniniwala kayo, of course, na yung kapahingahan nilang physical sa araw ng Sabat na ikapitong araw, ay meron dong kaugnayan ang kanilang
kapahingahang spiritual sa Panginoon. Totoo. Yan nga Hindi yan magkakahiwalay eh. Ito yung Mateo na binanggit at ginamit dun sa tanong. Napakaganda. Paborito ko nga itong talatang ito. May mga sermon tayo dyan. Oo, may mga sermon tayo. At saka kaiba itong talatang ito. Biro mo, sabi nga, nagamit natin ito, Brother Jerry, natin pagtalakay natin. Ang sabi kasi, ang interpretation, si Kristo yung Sabat dito. Pero ang sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangabapagal at nangabibigat ang luba, at kayo'y aking papagpapahingahin. Papagpapahingahin tayo ni Kristo. Hindi sinabi, ako ang inyong kapahingahan. O kaya, ako ang Sabat. Si Kristo ang magbibigay ng kapahingahan. Hindi siya ang kapahingahan. Hindi siya yung kapahingahan mismo na parang, ang masama pa nito, ginawa siyang araw eh. Ginawa siyang ikapitong araw. Tapos ang ganda ng kasunod eh, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkubabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa talatang 29 yun. So pag pinag-aralan mo mabuti ito yung kapahingahan spiritual, pero bakit? Saan ka nakakita ng nagpapahinga? May pasan. Kasi pagpunta kayo mo kay Kristo, papasanin mo yung pamatok at mag-aaral ka sa Kanya. Ibig sabihin, ito'y isang uri ng kalagayan na sa pananampalataya na pag nandoon ka na kay Kristo, meron kang magiging bunga. Meron kang gagawin, hindi yung kukuya-kuyakoy ka na lang. Kasi sabi rito, papasanin nyo yung pamatok ng ating Panginoon at mag-aaral. Ang kapahinga pala kay Kristo, meron kang pasang pamatok. Ibig sabihin, meron kang ginagawa. At saka tingnan niyo, may ginamit na pamatok. Ito literal ginagamit sa mga baka, sa farming. kalabaw. Tingnan niyo, nagiging magaan yung gawain o yung pasanin kasi may pamatok. Tama. Spiritually speaking, eto na nga po. Nasa kasunod na talata yun Pag tayo binigyan ni Kristo ng pamatok na galing sa Kanya, hindi tayo exempted sa mga problema at mga kapagalan sa mundong ito. Tama. Pero iba ang dating sa atin. Kasi meron tayong pamatok na galing kay Kristo. At iba ang buhay ng Adventista, kapatid. Correct. Yung kumaranasan nyo lang ang buhay namin po sa ala ng pag-aaral ng Sabado, na halos nandun ka sa simbahan, maghapon yan. Iba talaga, full charge ka talaga pag uwi mo. Hindi yung kamukha ng, sabi nyo, yung kinaaniban nyo. Alam ko, kalahating oras lang minsan, isang oras lang. Pinakamatagal yung 2 oras yan. Yung iba pag uwi, nagsasabong na eh. Aba, isang cellphone, nag-charge ka lang, ay hindi pa nga naging Hindi fully charged. 10% ang Hinugot na. ay lubat agad yun. Mahirap yun, mga kapatid, mga kaibigan. Iyon yung sinasabi natin kanina. Ba't hindi ho nyo subukan na pumunta sa mga pagsamba ng Adventista? Mangilin kayo ng Sabado. At inyong maiintindi, sumama kayo sa mga nangilin Sabat. And sabihin ko sa inyo, masasabi nyo na ang mga Seventh-day Adventist nga, ang totoong nakaganap dito sa 8:28. Huwag ho naman yung ipagkait na sabihin, okay, pagkakamali, na yun ay kapalit ng Sabat. Napakalayo po sa konteksto ng Biblia. Ang sabi nga natin dyan, kay anino po ng Sabat, wala riyan eh. Parang parang ngayon, araw, pinaghihiwalay nila ang Diyos at ang Sabat. Para nyo rin sinabi, hiwalay yung mga Israelita sa Diyos kapag nangingilin sila ng Sabat noon. Ay, hindi po. Malaking pagkakamali yan. Konektado. Konektado ang pangingilin ng Sabat saan? Sa pagsamba at tamang pagsamba sa ating Panginoon.